Sa mundo ng kapangyarihan, hindi ang lantad na kaaway ang pinakadelikado, kundi ang taong nakangiti sa harap mo, pero may sariling agenda sa likod. The Prince, Episode 17, How to Predict Betrayal. Ayon sa mga aral sa The Prince, ang betrayal ay hindi biglaan. Ito ay proseso. May mga senyales bago ito mangyari. Una, kapag ang loyalty ay nakabase lang sa pakinabang, ang taong nananatili dahil may nakukuha siya, posisyon, pera, koneksyon, hindi tunay na loyal. Kapag nawala ang benepisyo, mawawala rin siya. Ikalawa, kapag sobra ang papuri, mag-ingat sa taong laging sumasang-ayon sa iyo. Ang totoong kakampi, kaya kang kontrahin kung kinakailangan. Ang traidor, sasabihin lang ang gusto mong marinig. Ikatlo, kapag may lihim na kompetisyon, kapag nararamdaman mong may inggit o comparison, posibleng naghihintay lang siya ng tamang timing para higitan ka o ibagsak ka. Ikaapat, pagbabago ng tono at distansya. Ang betrayal ay nagsisimula sa emosyonal na paglayo. Mas madalang na komunikasyon. Mas malamig na pakikitungo. Bago ang aksyon, may shift muna sa energy. Ikalima, kapag hindi malinaw ang intensyon. Ang taong may lihim na plano ay madalas iwas sa detalye. Malabo magsalita, hindi direkta sumagot. Pinapanatiling confusing ang sitwasyon para may kontrol siya. Pero tandaan, hindi lahat ng pagbabago ay betrayal. Kaya mahalaga ang observation, hindi paranoia. Ano ang pinakamahalagang prinsipyo? Huwag umasa sa salita, obserbahan ang pattern. Sa mundo ni Machiavelli, mas ligtas ang pinunong may malinaw na sistema kaysa sa umaasa lang sa tiwala. Maglagay ng boundaries. Huwag ibigay ang lahat ng impormasyon at huwag gawing emosyonal ang desisyon. Ang betrayal ay mahirap pigilan kapag huli mo na napansin. Pero kapag marunong kang magbasa ng senyales, hindi ka mabibigla. Sa huli, ang kapangyarihan ay hindi lang sa pagkuha ng tiwala, kundi sa tamang pag-manage nito. Magtiwala. Pero huwag maging bulag.